Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. By the way, ako po pala si Ruel Mendoza Tanyo at sa araw po na ito ay ihahatid ko ang magandang balita na mangyayari sa September 2025. Attention sa lahat ng mga SSS pensioners. SSS pension increase ipatutupad na ngayong September 2025. Sino ba ang mga kasali? Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Ngayon po, ipapaalam ko sa inyo ang update dahil September na ngayon at kinakailangan nyo itong malaman na magaganap na po ang pension increase na inaasam-asam ng lahat. Alam ko marami ang gustong na matupad na talaga ang pension increase at this is the moment talaga na dapat nyong pakinggan ang kumpletong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay isang senior citizens or tagapakinig ko na gusto mo ang itong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizen, update sa mga balita para sa ating mga senior citizens at iba pang mga benepisyo para sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel dahil araw-araw pa ako nag-upload ng mga contents na ganito dahil gusto ko pong ipaalam kung ano yung maganap na dapat malaman sa ating mga senior citizens. Kaya naman, kung gusto mo manatili na na-updated ka sa video kong ito or sa mga videos na ina-upload ko, ay i-bell notification mo na. Nang sa gayon ay hindi ka mahuli sa mga balitang aking daladala. Kaya naman, sa araw na ito, hindi na natin papatagalin ng oras na pag-uusapan ang bagay na ito. Kuha ng base ang SSS Circular Number 2020-024. Ito ay tumutukoy sa ating mga SSS retirement, partial disability, total disability, and death or survivor pensioners. Ito po ay para sa mga nagtatanong kung kailan po ba i-credit ang kanilang pension sa SSS. So may number 1 dito nakita niyo sa baba. The schedule of crediting of regular monthly pension shall be as follows. May nakita kayong date of contingency. Kung ikaw ay may date of contingency na 1st to 15th day of the month, ikaw po ay first batch at makikredit po ang iyong pension sa unang araw ng buwan. At kung ikaw naman ay may date of contingency na 16 to the last day of the month, ikaw po ay second batch at makukuha nyo po ang inyong pension sa 16th day of the month. But meron po siyang exemptions. Sabi dito, if the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before Saturday, Sunday, or holiday. Ngayon, titingnan natin ang kalendaryo ng Setyembre 2025. So, wala pong maa-advance na pension release dahil ang unang araw po ng September ay Lunes. It is a working days po at sa araw po na iyan ay mai-expect po ng ating mga SSS pensioners. Sa second batch naman, ating pagtutukan ang kanila pong payout na day. Still working days pa rin po ang September 16 at sa araw po na iyan, ang mga second batch, may expect nyo po na may bigay ang inyo pong pensyon. Pension increase sa mga SSS pensioners? Opo, meron na ang SSS pension increase. At ito po ang kumpletong detalye na dapat nyo pong malaman patungkol po sa pension increase sa SSS ngayong September 2025. I-explain po natin para makuha po ninyo ang dapat na detalye para po dito. Noong July 31, 2025, nag-post po sila, sabi dito sa kanilang headlines, SSS to roll out Historic Pension Reform Program starting September 2025, 3-year pension increase to benefit all types of pensioners. Kaya ngayon, ipapaliwanag natin yan kung ano ito. Kailan po ba magsisimula ang pag-increase ng pensyon?
Sa pagkaalam nga na meron ng pension increase sa SSS, marami ang mga pumuputok na mga katanungan galing po sa ating mga kababayan at mga pensioners sa SSS. Sabi dito, monthly po ba ito matatanggap ang increase sa SSS? Ilang porsyento nga lang po ba ang makukuhang percent sa pagtaas ng aming pensyon? At sino-sino nga po ba ang mga qualified? At lahat po ng itong katanungan na ito ay dapat nating sasagutin para sa gayon po ay meron kayong idea kung ano yung dapat na balita na dapat nyo mapakinggan dito sa aking YouTube channel. Ang mga qualified po dito ay ang mga retirement pensioners, disability pensioners, survivor pensioners, byuda, may anak or dependent, at saka active as of August 31 sa bawat taon ng 2026, 2027 at 2025. Ngayon naman, sa katanungang ilang porsyento ba ang increase? At atin yung ipapakita po sa inyo ang data na sa ngayon ay meron po tayong basihan sa ating sinasabi. So dito po, merong type of pensioners, current pension, SS Pension Reform Program, total increase till September 2027. Ngayon, may nakita tayong type of pensioners. Kung ikaw ngayon ay minimum retirement na ang tinatanggap mo as of this moment is 2,200. Pagkadating po sa September 2025, magiging 2,420 po yun. So, ibig sabihin, may increase pong naganap. So, every September of every year po, hanggang 2027. So pagka September 2026, ang 2,420 magiging 2,662. Pagka September 2027 ay magiging 2,928.20. So ang in-increase po nun, umabot po sa 728.2, a total of 33.10%. Kung ikaw naman ngayon ay isang minimum disability na ang tinatanggap mo is 2,000 a month as of this moment, pagkarating po ng September ay magiging 2,200. So nakita po natin ang increase. Same lang din sa minimum retirement kapag pagkarating po ng September 2026 is 2,420. Sa September 2027 is 2,662. A total of 33.10 na porsyento, kagaya din ng minimum retirement. So kung ikaw naman ay minimum survivorship, ang 2,000 mo ngayon ay magiging 2,100 sa September 2025. Sa September 2026 is 2,205. At sa September 2027 is 2,315.25. Ang tinaas po ay 315.25 na may 15.80 na porsyento. Kung ikaw naman po ay average na pensioner na tumatanggap, if for example, ikaw ay may 5,120 na tinatanggap ngayon, pagkarating mo sa September 2025 ay magiging 5,632.22 at so on and so forth. Pero kung ikaw ay highest retirement, nandiyan po sa baba ang data, so pwede po natin gawin at basahin. So, for example, ay 22,137.25. Pagkarating po sa September 2025 is magiging 24,350.98. So, kayo na po ang mag-refer sa data at basahan nyo po kung saan po kayo dyan. So, kayo po ay nakakaalam kung ano yung status ng inyo pong pension or what kind of pensioners are you. Ang katanungang monthly po ba ito na matatanggap ng ating mga pensioners ang na-increase na? Yes po. For example, ang iyong pension ngayon ay magiging 2,400 na, hindi na po siya babalik sa pagka 2,400. Yan na po yung basihan na pagkasunod na po na increase. For example, by 2026, so ang 2,400 mo magiging 2,600. So yun na din ang babasihan para sa 2027. So 2027 magiging
ganun, basta magtaas siya. So, monthly po, makuha nyo po ang amount na ni-increase. Hindi na po yan magdi-decrease. Yung nakuha nyo na amount sa increase, yun na po talaga yun magpatapos po ng taon. Ito yung binigay na example ni SSS. Magkano ang asahang pension increase ni Lolo June? Sample computation reference, 8,000 po ang tinatanggap na pension ni Lolo June as of this moment. So pagkarating po ng September 2025, ang 8,000 ni Lolo June ay mag-increase po ng 10%. So ang 8,000 niya ay magdagdagan ng 800, so magiging 8,800. So pagkarating naman yan sa September 2026, yung 8,800 ay madagdagan ng 10%, which is 880. So magiging 9,680. At pagdating po sa September 2027, ang 9,680 ay madagdagan ng 10%, which is 968, at maging total of 10,648 na po ang matatanggap na pension ni Lolo June. Nasanay mas maklaro po sa inyo ang ganitong example. At ang Annual Confirmation of Pensioners Program ay nagre-refer sa pag-report ng mga pensioners sa SSS sa taong-taong basis para ma-ensure po ang pagpatuloy na kanila tinatanggap na pensyon. Subject to their continuing eligibility to the said benefit in accordance po yan sa Republic Act 11199 or the Social Security Act of 2018. So ito po yung mga tao or mga senior citizens na dapat magpaakop sa SSS. Una, mga retirement pensioners residing in the Philippines who are 8 years old and above starting March 2024. B. Retirement pensioners residing abroad. C. Total disability pensioners. D. Death or survivor pensioners. And E. Dependent guardianship under dependent children under guardianship. Kapag hindi ka po makakomply ng inyong AKOP sa SSS, ang mangyayari po ay ito. Failure to comply with AKOP on the right schedule will result in the suspension of the monthly pension. It will be automatically suspended 1 month after the month of birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation of the pensioners after 2 years from the month of suspension. Ito po yung example. For example, sa Mayo, mag-end na ang May. So, ang SSS ay nag-post, sabi na dito, mga SSS pensioners, nakapag-akop na ba kayo? Kung ikaw ay pensioner or survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak ng Setyembre 2025, may panahon ka pa para mag-comply ng iyong akop bago matapos ang buwan. Palagi po itong pinopost ng ating SSS na page dahil gusto nila na lahat po ng mga senior citizens na pensioners sa SSS ay makakatanggap po ng pensyon. Kaya naman, palagi nilang pinopost ang pagpaakop talaga. At yun po ang kumpletong detalye sa balita patungkol po sa magaganap na pension crediting sa September 2025. Kung meron kayong katanungan, feel free po to comment dyan sa comment section dahil I will be answering it kung hindi ako busy. But I will be trying my best to reply it as soon as possible kasi alam kong maraming mga katanungan na mag-arise dito. And you can just freely ask or put some comments there sa baba. And I will be open to address it nasanay nakuha na niyo po ng idea or nakatulong ako sa inyo na mapaalam ang dapat ninyong malaman na balita patungkol po sa inyo pong pension crediting schedule sa September 2025. At hanggang sa muli po, ako po si Ruel Mendoza Tanyo, naghahatid ng balita na legit po ito at hindi po ito gawa-gawa. So, hanggang sa muli,
Bye-bye!